Kagaya ng salitang sample. Ayan ay tumutukoy sa total or bulk. The totality. Na ang totoo, kahit hindi mo na rin yan sabihin, nabanggit naman sa problem na saturated siya, kapag nagsasagot tayo sa basic formula ng saturated unit weight or density, ayun ay total weight pa rin per unit na total volume. Pero idadagdag ko na rin yung quantifiable parameter kapag nabasa mo ang salitang saturated. Ayun ay S equals 1. Ayun, salitang saturated, S equals 1. So, kinakwento niya na ititimbangin daw yung pinagsamang container at saka yung lupa, lalagyan. Ang symbol na ginagamit ko para dyan, class, is W. Ano yan eh? Ganito yung drawing yan eh. Bawa, ayan yung moisture can mo. Ayan yung moisture can. O, ngayon, sa moisture can mo na yan, ay lupa. So, tinimbang daw siya. Naka-Newton yung unit. The weight was 6 Newton, second sentence. So, this is combination of container and the total. Akala ko ba ayaw mo ng designation na letter T para sa total weight? Oo nga, akala ko nga ayaw mo dun. Hindi kasi, kung isi-single out ko yung notation, sa subscript ko na lang idalin yung total. Kasi, yung total, kapag yun ay inalis ko ng letter T, ang pangit naman na magiging notation niya na C plus wala. Kaya, container plus total ang ginawa ko. O kaya kung i-breakdown mo yan ng container at saka total weight, edi ganito. Bago kasi itong sa discussion natin, yung weight ng container. Components lang ng soil yung nasa introduction natin. Hindi kasama yung components lang ng soil, ang mga intro natin, hindi kasama yung lalagyanan. Kaya nag-imbento tayo ng symbol para sa lalagyanan. Yun nga, nagtaka ka, bakit ako gumamit nung may letter T? Di ba nga, iniwasan ko na yun para sa total. Hindi, napilitan ako maglagay ng letter T doon dahil ang pangit nga nung weight ng container plus wala. Ayun, ang reason. Weight ng container plus total. Or gusto mo, container and the total. This is equal to 6 newtons. Next. After some time, ito daw container na ito. Yung container na ito ay inoven. Inoven yan. At ang naging timbang, ayun o. The clay in its container was placed in an oven for 24 hours at 105 degrees Celsius. The weight reduced to a constant value of 5 newtons. Container plus solids. Alam mo ba kung bakit may salitang constant value dyan? Kasi may monitoring ng weight. Sabi para ma-finalize yung oven drying, kailangan hindi na gumagalaw yung measured value mo. Ano yun? Ano yung ibig sabihin na hindi na gumagalaw? Nag-monitoring ka ng minsan pwedeng i-accelerate yung 24 hours na yan eh. Pwedeng 12 hours lang. Tapos pag moment by moment weighing ka, napansin mo after 12 hours and then 13 hours na, hindi na gumalaw yung weight, ibig sabihin, naubos na yung tubig doon sa lupa. Kaya may salitang constant value. Talagang matik ng itong lupa natin ay natanggalan na talaga ng tubig. Ang timbang nun ay 5 newtons.
The weight of the container is, ang weight ng container ay 1 Newton lang. At may pahabol given na specific gravity ng solids, 2.7. Ang bait pa nga ng problem dahil sinabi na yung symbol. Sa susunod, ganito mababasa mo, solids, specific gravity. Oy, pero wag ka. Merong nasisimplify. May mga reference box tayo na ang pagkakabanggit dyan sa solid specific gravity ay specific gravity of soil. Kaso class, confusing yung term na yan. Pag nakabasa tayo ng specific gravity of soil, ang default interpretation ng specific gravity of soil ay bulk specific gravity dahil sa salitang soil na generalize lang. Ay ganun? Paano yun? Alam nyo ba, pag ganun ang nabasa mo sa exam mo, and 2.7 ang value, hindi yun i-interpret ng bulk specific gravity. Ipupush mo pa rin ang interpretation ng specific gravity of solids kasi napakataas ng 2.7 na specific gravity para sa bulk soil. I-interpret mo pa rin siya ng solid specific gravity. Ganun? Yes, ganun talaga. May mga tinatamad na mga reference box tayo na kinokopya naman ng examiner na dinedescribe lang ng soil specific gravity. Pero dahil napakataas ng specific gravity, i-interpret yun as specific gravity of solids. To answer this, number 4, ang unang tanong ay bulk unit weight. Ang totoo, pwede siyang isolve ng gamit ang basic formula. Pwede siyang isolve ng basic formula. Ang kaso, di ba nga tinuturuan kang mag-strategize? Baka abutin ka ng siyam-siyam sa algebra, solution yan. And dahil wala namang restriction ang examiner sa board exam ng pag-compute mo ng mga parameter ng lupa, pipiliin na natin ang landas na mapapabilis tayo sa pag-solve. Ang solution number 2 ay ginagamitan ng other set. Ano yung other set na yan? Ang lupa ay, di ba bulk ang tinatanong? And alam ko na saturated yan. Ang other set formula na napag-aralan natin kanina ay GS plus E over 1 plus E. May nagtataka bakit daw ang gamma equals sa gamma sat. Oo, sinabi niya lang na bulk. Hindi niya diretsong binanggit sa'yo. Gusto kanyang lituhin eh. Kung mabait yung gumagawa ng question, dahil memorize mo yung formula ng saturated unit weight, saturated dapat yung tinanong niya. O ngayon, in-equate ko yung bulk at saka saturated unit weight dahil the condition of the soil is saturated. Ngayon, may problema tayo. Isa pa lamang ang alam natin dito, specific gravity of solids, at hindi ko alam ang void ratio. The unit weight of water is given. Edi humanap ka ng paraan para masupplyan. As of this moment, sa sewages, ang available pa lamang na value ay S na equal sa 1 at GS na equal sa 2.7. Kung meron pa sanang isa dyan, no moisture content, absuelto na, masasagutan na natin using sewages at tong void ratio. At talagang nag-isip ka pa. Lahat ng laboratory test mo, meron kang ganitong determination. Na kapag nag-oven dry ka ng lupa, lagi kang may mapapala na moisture content. Ganun. O edi ito,
Moisture content is weight ng water over weight ng solids. Eh, akala ko ba other set ka? Bakit bigla ka nag-basic formula rito? Wala nang ibang paraan. Di ba sabi ko nga, lahat ng laboratory test mo may ganito? Eh kung ganyan yung data, idadaan mo pa ba yan sa other set? Eh ayan lang ang pag-solve niyan. Okay, so to solve for the weight of water, sabi nga sa iyong composition, ang total weight is equal to weight ng solids saka weight ng water. So ang weight ng water ay equal sa total weight minus weight ng solids. O paano yan? Weight ng water. Eh wala naman tayong individual masses niyan na. So may option ka na sagutin ng individual masses. Pero dahil kaya namang kuhanin ang timbang ng tubig kahit combined pa ang container, ayun o. Container total na babawasan ng container and dry. Maka-cancel out yung weight ng container at yung weight ng container and dry, tatapyasin mo ang weight ng container para malaman mo ang weight ng water alone, 6 newtons minus 5 newtons divided by itong container and dry soil na binawasan ng container. You'll get 1/4 or 0.25 or 25% na moisture content. Meaning, ang weight ng water alone ay 1 newton. Ang weight ng solids alone ay 4 newtons. Pwede naman din yung nasa isip mo na para makuha yung total weight, itatapyas mo yung container sa mga to. Ayan o. Pwede naman yan. Na ima-minus-minus mo yung weight ng container sa container total and container solids. Eh, ba't ayaw mo yan? Hindi naman sa ayaw. Lahat ng laboratory mo, may gantong arrangement ng pag-solve ng moisture content. Tapos makakalimutan mo pa yan. Hello? E di gamitin ko na. Container minus yung total with the subtraction ng container and the dry. E diretso makukuha yung weight ng water kasi dun. O edi diniretso ko na. In-identify ko naman yung yung magiging weight ng water Ayan 6 minus 5, 1. And the weight of solids, container and dry na binawasan ng container. Kuha mo yung dry. And with this, solve na natin yung void ratio. Degree of saturation ay 1, void ratio equals 0.25 times specific gravity of solids, which is 2.7. Ang sagot sa void ratio is equal to 0.25 times 2.7. Ang sagot ay 0.675. Ayun na. We can now solve for the saturated or the bulk unit weight. Plus, kahit nasa geotechnical engineering, we loosely use the terms since appropriate and consistent naman ang nasa question natin sa module. Bulk unit weight ang tinatanong at ang unit na dala-dala ay kilonewtons per cubic meter. O edi, ayan, appropriate na yung symbol ko, gamma na. Gamma sat is equal to GS plus E. GS is 2.7 plus 0.675 divided by 1 plus 0.675 times 9.81 kilonewtons per cubic meter. Ang sagot sa bulk unit weight na saturated unit weight ay 2.7 plus 0.675 divided by 1.675 times 9.81. Masyadong malaki naman ito. Ang sagot ay 19.77 kilonewtons
per cubic meter. Ang ginawa ko ay solution number 2, other set. Naisip kong na gamit yung formulang yan kasi sa SEWGS, sa SEWGS, may at least na dalawa na pumasok. And you know what? Ayun din yung guideline ko yung paano mong ipagtutulakan ang sarili mo sa pagsagot ng other set. Doon sa 4 na parameters, kung may available doon na dalawa, ipagtulakan mo na ang sarili mo na magsagot ng other set solution kasi mapapadali na yun. And plus, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Paano mong i-other set ang pagsagot ng moisture content kung yung available data yung nakareding pang moisture content determination na laboratory? Okay, let's answer number plus itong number 5, kung papansinin nyo, nanlilito yan. Gusto niyang sirain yung momentum mo. Ano yun? Yung momentum mo ng pag-solve. Ginanahan ka na napabilis ang pagsagot gamit ang solution number 2. Kaya, para hindi ka mawala sa momentum, piliin mong sagutin yung mas madali. Yung number 6. Mahirap yung 5. Medyo. Kung hindi mo alam yung solution. Which of the following most rarely gives the dry density? Rho d is equal to dry mass divided by the total volume. Yun ay kung gagamit ka ng basic formula. Solution number 1 ay gumagamit ng basic formula. And as of this moment, yung weight ng solids mo na 4 newtons, i-convert mo pa into kilograms or grams, depende sa iyo. At hindi mo pa nako-compute ang total volume ng lupa. Kaya wala kang mapapala sa solution number 1 right away. Pero, dahil memorize mo ang other set formula, dry density, na GS over 1 plus E times the density of water, dahil memorize mo yan, ayun na. Observe the unit required in the multiple choice. We need kilograms per cubic meter. This is 2.7 divided by 1 plus 0.675 times 1,000 kilograms per cubic meter. So, ang density mo, dry density, ay equal sa 1,611.94 kilograms per cubic meter. Ngayon, balikan natin yung mahirap na tanong. Ang sabi, magkano daw ang dapat na ipa-evaporate mo na tubig para ang maging degree of saturation ay maging 30%. Kung bibigyan kita ng drawing para dyan sa number 5, ganito ang ganap. So meron kang, ang original nating condition ng soil saturated, di ba?
Ay, saturated. Puti pala dapat. Meaning, it's combination of solids and water only. Ayun ang mangyayari. The volume original. Ngayon, dahil i-evaporate mo to, meron ng matatanggal na tubig. Ayan. Pero, tandaan, dahil wala namang minention sa problem na swelling and shrinking, walang ganito, no issue of swelling and shrinking. Ano yan? Ano ibig mong sabihin dyan? Ang bulk volume pa rin ng soil mo ay kapareho ng original. Ha? Nakapag humantong pa rin sa punto na pinatuyo yung lupa mo, humantong sa punto na patuyuin. Kasi ito yung original na S is equal to 1%. Ay, 1%. 1. And then S is equal to 0.3. Ayun yung 100%, 30%. Hindi naman tinatanong ang tungkol dito sa pagiging dry niya. Pero kung tutuloy-tuloyin, alam mo ba na itong volume ng dry ay equal pa rin sa original volume? At itong final na ang degree of saturation ay equal 30%? Ha? Paano nangyari yun? Air to Air tong inutukoy ko rito. Air itong space na to, yung dark, is air yan. Wala nga kasing at saka hindi mo masasagutan to kapag wala kang assumption na ganun. Hindi mo masasagutan yan kapag wala kang assumption na ganyan, na walang issue ng swelling and shrinkage. Kasi kung may issue ng swelling and shrinkage, dapat magkasabihan niya ng mga final volumetric ratio property like the void ratio. Dapat magkasabihan nun. Kasi hindi tayo pwedeng manghula ng kahit anong numero. Okay. So, I'm gonna do solution number 1. Ha? Meron? Yes. Ang solution number 1 ay gagamitan lang natin ng logic. Gano'ng karami ang dapat tanggalin? Magkikreate ako ng formula rito. Ang tawag ko dun sa maaalis na tubig timbang ay delta WW. Ibig sabihin, weight ng water yon when the moisture content or degree of saturation is 100 minus weight ng water when S is equal to 30%. Napalabas na natin kanina yan. Sabi natin, when S is equal to 1, ang weight ng water galing dun sa container and the total minus container and the dry, ayan ay 6 minus 5. Ang timbang ng tubig ay 1 Newton. Okay? Ngayon, edi nalito ka. Bakit ang given namin ay volume parameter? Ang degree of saturation ay volume parameter. Paano yun? Anong maisa-substitute ko dito later? Hindi ko alam. Weight ng water when the degree of saturation is 30%. Class, may sasabihin ako. Ito yung tip. Ang tip ko sa iyo, kung merong given na volume parameter, like the degree of saturation, mag-analyze ka in terms of volume. Bakit? Naka-ready na yung WW when S is equal to 100?
Oo nga, naka-ready na nga yun, yung nasa harapan. Di ba ilalagay mo na lang yung 1 Newton? Eh bakit kaya mo ba to nabiglain? Eh samantalang ang binigay na property ay degree of saturation. Oh. Hindi mo mabibigla yung paglagay dito. Eh bakit gusto mong baguhin ko yung solution? Ba't gusto mong baguhin yung yung pag-solve? Oo, umatake ka na lang muna ng in terms ng volume. Yung volume ng tubig. And later, i-convert mo na lang delta VW, volume ng tubig. Oh. Analyze this in terms of volume and then convert later. Convert later. Eh paano ako magko-convert? Bakit hindi mo ba alam ang unit weight ng water na equal sa weight ng water over the volume ng water? So kung magsasagot ka ng change in weight ng water, kasi nga yun yung nasa choices, naka in terms ng weight ng water, to be removed, to be evaporated. Ang plano natin, class, ay dumaan sa solution na ito. Delta VW. Bakit? Kasi po, yung property available is naka-volume parameter. O siya. We're still under solution number 1. Hindi pa rin natin binabago. Hindi pa to yung solution 2 na tinutukoy ko. Though medyo nakakatawa yung solution number 2. Medyo nakakatawa ang solution number 2. Pero gawin muna natin tong solution number 1. Sa approach na ganito, magsasolve tayo ng delta WW, pero delta VW ang magiging proseso. VW for S is equal to 100% minus volume of water when S is equal to 30%. O, di na hati sa dalawa yan. Di ba? When S is equal to 100%, and itong nasa kanan is S equals 30%. Total naman, may weight ng water na 1 Newton. Ayan, may weight ng water na kanina. I-convert na lang natin yun from gamma water, weight ng water over the volume ng water. 9,810 newtons per cubic meter, 1 Newton, divided by the volume of water. Ito na yung volume ng water when S is equal to 100%. This is 1 over 9,810 cubic meter. O, volume ng tubig. O, di may pang substitute na tayo doon. Ngayon, class, di ba, kapag saturated ang soil, eto, tingnan mo yung drawing na to. Ang kabuuang void ay yung tubig mismo. At kapag singawan na yan, pina-evaporate, mababawasan nga ng tubig. Pero, ang volume ng void ay kapareho pa rin ng volume ng water nung S is equal to 100% pa siya. Ay ganun. So you mean to say, dahil nga ang S ay 1, ang volume ng void ay equal sa volume ng water din. Ay ganun. Yeah, when S is equal to 1. 1 over 9,810 yan. Kaya ko yan binanggit. Gagamitin yan para dito sa when S is equal to 30%. Paano? Ayun o. Ang formula lang naman na pwede kong i-bring up, walang iba kundi ang degree of saturation. Alangan namang magsabi pa ako ng kung ano-ano. Ito ay equal sa VW over VV. Sasagutin na natin yung tubig na E1 plus. Ito kasi yung remaining water when the S is 30%. Di ba ang tinatanong yung dapat na maalis? Kaya nga inaalam natin yung amount initially at yung amount finally. Kasi yung tinanggal, yung difference ng dalawa. So yan, 0.3 VW when S is 30%
At ang ilalagay ko rito ay yung 1/9/10 cubic meter. So ang VW mo, when the degree of saturation is 30%, this is 0.3 times 1/9/10. Ang sagot, fractional, is 1/32,700 cubic meter. Masasagutan ko na ang pagbabago, yung in terms ng volume na dapat matanggal sa lupa para maging 30% ang degree of saturation. So this will be original na laman na 1/9/10 minus itong kalalabasang dami ng tubig. Pero tandaan, ang nasusolve mo pa lang ay in terms ng volume. Kasi nga, ang tip natin, alam nyo, maraming problem sa textbook. Intentionally, they created questions na nag-alternate yung mga parameter unit at saka yung required unit. What do you mean by that? Kagaya nito, ang given sa problem ay degree of saturation, which is a volume parameter. Ang itatanong niya ay weight. O, di ba nangaasar siya? Sana man lang direct to the point. Kung volume parameter ang given, volume din yung i-require. O, meron din ako nakita. Naka-weight parameter ang given, moisture content. Tapos ang i-require, naka-volume, naka-liters pa. Sinasadya talaga yun ang mga problem solving natin sa geotechnical engineering. Ganun. That's it. We have 9, 8, 10 reciprocal minus answer. You'll get 7/98,100 cubic meter. And from here, maaari na nating i-convert sa weight yung dapat na matanggal na volume. Ito, so bale, delta WW is equal to gamma water times delta volume. O hindi yan bagong formula. Weight lang yan equals gamma V. So 9,810 newtons per cubic meter times 7/98,100 cubic meter. Ang sagot sa timbang na dapat maalis is 9,810 times 7 divided by 98,100. Tadan! 0.7 newtons ang dapat na matanggal para ma-attain ang degree of saturation na 30%. Okay? Ngayon, may solution to tayo para dyan. May solution to tayo. Ano? Ang solution to natin para dyan, mga bata, ay gumagamit ng proportion variation. Ay? Bakit? Ano ba yan? Pero applicable lang to sa dapat no swelling No swell shrink yan Bawal mong gamitin itong solution na to kapag may shrinkage. Kasi 'di ba, ang degree of saturation ay proportional to the volume of water. Kitang-kita naman sa formula ng pag-equal ng S sa VW over VV, right? Yeah, I know that. So, from the relationship, sige, ilagay ko pa nga yung relationship, baka VW over VV. And from the relationship of the weight of water ay directly proportional din siya sa volume ng water. Yeah, I know that kasi di ba weight ng water is equal to gamma water, volume ng water? Knowing this relationship, I can say that degree of saturation is proportional to weight ng water, right? Yes, kasi directly tong dalawa. O di kapag kinonekta ko tong dalawa, o di ayun ay directly proportional. Di ba? Alam mo na. So ngayon, di ba ang volume ng water ay equal sa S times VV?
And dahil saturated ito, ang VV mo ay VW. Oo. O ano nang mangyayari? Tingnan mo ngayon ang shortcut solution natin. Delta WW is equal to weight ng water when S is equal to 100% minus weight ng water when S is equal to 30%. May sagot na tayo kanina na 1 Newton. Kaya ako pinaliwanag ang tungkol dito. Hindi ka magugulat sa biglaang multiplication ng weight ng water when S is equal to 100% sa degree of saturation. Tingnan mo to, 0.3 times 1 Newton. Ay, pwede ba yan? Kaya nga sinabi yung proportionality, weight, directly proportional to the volume ng water. And since the determination of the volume of water is the degree of saturation times the volume of void, which is actually equal to the volume of water, na yung volume ng water na yun ay directly proportional sa volume ng water, sa weight ng water, weight ng water na directly proportional sa volume ng water, ayan na. 1 minus 0.3, ang sagot ay 0.7 newtons. Pero applicable lang yan sa no swelling and shrinking. Ibang usapan na yan kapag may pagbabago ng void. Hindi na pwedeng gamitin yung yung nasa isip mo. Nakagaya nito na pwedeng i-shortcut. Okay? So yung solution number 1 na ginawa ko ay very clear. Umiwas muna sa nakakalitong required unit. Dahil ang inasikaso ay yung mga available properties, which is the degree of saturation. Umatake tayo doon sa sistema kung ano talaga ang given. Ayun o. Kung ang given ay volume parameter, o edi volume parameter ang pagsagot, in terms ng volume ang pagsagot. Yung solution number 2, tineknikan lang. Pero naging applicable, directly applicable yun sa may swelling. No swelling and shrinkage. Okay? That's it. Sagutin natin ang situation number 3. Situation number 3. A soil sample is known to have a moisture content of 22.5%. Okay, let's identify all the given for given and illustration. Meron daw sample, bilog. Ang sample ay may moisture content na 22.5% or 0.225. Class, very clear ang problem statement na ang specific gravity of solids ay 2.6. Kinamento ko na sa inyo kanina kung ano ang pwedeng mangyari sa pagbabasa mo rito na soil lamang ang makikita mo pero 2.6 ang value. Ang 2.6 na value ay napakataas. Kaya kahit soil lang ang salitang mabasa mo, i-interpret mo pa rin ito ng specific gravity of solids. Etong lupa na to ay sample. Di umano, meron daw gagamitin na, "Uy class, baka di mo napansin. Alam mo ba na hint na yung next statement?" Hint na ang next statement. To determine the moist density, ito daw ang mga susunod na detalye
ay para sa computation ng moist density of soil. Very clear ang word na moist. Ayun ay nangangahulugang bulk density. Bulk density of soil. Portion of it, weighing, o edi kumuha ng kaperanggot, o maliit na lang. Sabi nga, ang definition ng specimen ay representative ng sample. Yung kaperanggot na yan ay natimbang ng 224 grams. At yan ay inilagay sa loob ng container. Ang container ay may capacity, o ganito, i-drawing natin, ay yung specimen ay inilagay sa, nag-a-assume lang ako ng cylindrical in shape. Plus wait lang, share lang ako. Okay. Ito daw na specimen na ito ay inilagay sa container. Ganyan. O, nilagay yan. Yung lupang yan. And then, pinunan ng tubig. Sabi, the volume of container capacity, this is V sub C, 500 cubic centimeters. So yung 2 to 4 grams na yan na lupa, nilagay sa container. At anong nangyari, mag-iimbento na ako ng mga symbol dito kasi di pa natin na-encounter to. Pinunan ng tubig ito. Pinunan. At ang naging volume ng water additional, V sub W. Lagyan natin ng bagong name. Additional volume of water, this is 382 cubic centimeter. O, anong ibig sabihin yan? Actually, ang concept lang naman na mag-occur dito sa nangyaring placement ng specimen sa container at mabilisang pagbuhos ng volume ng tubig na 382 daw, no, yung Archimedes principle, the volume displaced is equal to the volume of the object. Though hindi naman na naikwento rito na puno initially yung container, hindi naman nakwento rito na puno initially ang container, tapos yung nilublob, yung specimen, nasukat ang displaced. Ang nangyari, sa halip na ganang procedure sa Archimedes principle of getting the volume of the object, difference ng capacity ng container at nung dinagdag mong tubig ay may makukuwang volume total ng soil. Teka lang, sasagutin na ba yun?
Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero, kung nahalata mo na ngang meron ng ini-insinuate, nahalata mo nang may ini-insinuate etong hint na ang mga susunod na detalye ay makakapag-solve ng moist density, may isip mo nang ang difference ng capacity, ito, yung 500 cubic centimeters at saka itong 382, ang pangsagot sa total volume ng soil. O, ilan yan? 118 cubic centimeter. Hindi ba? Oo nga. Eh kung asikasuhin ko na yung yung hint. Yes. Asikasuhin na natin yung hint. Masasolve mo na ang density, bulk density or total density ng mass per unit volume. This is equal to 224 grams divided by 118 cubic centimeters. Wala pang sinasagot sa required sa list. Pero kasi, dahil may hint yung problem na ang mga sumusunod na detalye ay malalaman ng moist density, edi inayos ko na 224 divided by 118 and we'll get 1.898 grams per cubic centimeter. O, edi completed na. O, ganun pala. Pwede palang ma-determine ang volume ng soil. Pero nalaman ba natin ang volume ng sample? Nope. Hindi natin nalaman ang volume ng sample kasi kumuha lamang ng kapiranggot. Eh anong naging papel ng kwento na yun? May assumption tayo sa geotech. Na kapag walang detalye ng pagbabago ng properties dun sa mga small portion taken from the big sample, ibig sabihin, i-carry over mo lang yung properties at 22.5 and 2.6 doon sa specimen mo. Hindi mababago ang moisture content na 22.5 at yung specific gravity ng solids na 2.6. And with that, pwede ko nang simulan ang number 7. Ang number 7 question ay porosity. Pwede kang umatake sa solution number 1 na idinadaan sa basic formula. Na ito ay N equals VV over V. Kaso hindi ko alam ang mailalagay sa VV. Eh kasi hindi naman siya directly available. Etong 118cc lang or cubic centimeters lamang ang mailalagay ko. O alam na this. Di ba ang sabi ko, kapag may mga available na ganyan na dalawaw, moisture content and specific gravity of solids, pinagtutulakan natin ang sarili natin sa pagsagot ng other set solution. Eh, paano ka mag-other set? Eh, di ba, ang porosity ay equal sa E over 1 plus E o other set. Hala, oo nga, no? Eh, hindi naman din directly available yan, ah. Eh, bakit mo gagamitin yan? Paano mo yan masasagutan? Di ba, may hint ka sa problem? Yung mga sumunod na data is for the determination ng bulk density. Oh, edi pa kinabangan mo yun. And yes, with this, ito ko nga kulay na itong pink na to. Edi pa kinabangan mo yun. Bulk density is equal to
Gs times 1 plus W divided by 1 plus E times the density of water. Naka-gram per cc na ako. 1.898 gram per cubic centimeter equals specific gravity of solids na 2.6 times 1 plus moisture content 0.225 divided by 1 plus E times the density 1 gram per cc or cubic centimeter. Masasolve natin ang void ratio 1.898 alpha equals 2.6 times 1.225 1 plus alpha x times 1 times pa yun. At ang sagot ng void ratio mo ay 0.678. With that, ituloy mo yan dito. Porosity is equal to 0.678 divided by 1 plus 0.678. Alam nyo itong question na ito ay marami ng beses lumabas sa board exam. 0.678 divided by 1.678. The answer is 0.4, or kung percentage expression na itong porosity, 40%. Ayan yung sagot. Di ba yung solution 1 na basic, hindi ko tinuloy. Ayoko masiraan ng bayad. Sa derivation and algebra, simplification, idinaan natin siya sa other set kasi nga merong supplemental info. Kinuha natin sa moist density pa. Bukod dun sa dalawang properties natin ng moisture content and specific gravity of solids. Okay? Ang susunod na tanong ay itong number 8 na degree of saturation. At wala na tayong ibang gagamitin kundi itong favorite natin na sewages. Ang mnemonics ng classmate ko dyan dati dahil may kaklase pa akong isa na ang pangalan ay Jose. E di sabi niya, "Se, wag!" Ayun. Medyo napangitan ako sa mnemonics na yun. Ang sewages kasi ay klase mnemonics. Bakit? Ang storm water, wastewater after the rain is considered to be wastewater. Another term for wastewater ay sewage. Yun, pag umalo ang tubig sa lupa, wastewater yun. Yung mga storm water. Pag umulan. Direct substitution S times E na 0.678 equals 0.225 times 2.6. Ang sagot sa degree of saturation ay 0.225 times 2.6 divided by 0.678. Ang sagot ay 0.863. Or, sa multiple choice na naka-express in percentage, 86.3%. Next, number 9. Hindi lang halata, pero nariyan na ang mga available value para sagutin ang bulk specific gravity. Ano ang symbol natin para sa bulk specific gravity? G without subscript. G without subscript. At ang formula niyan ay, bulk yan, total specific gravity yan. Ang formula niyan ay rho over rho water.
Intentional ang ginawa sa multiple choice na single decimal place para hindi mo mahalata na nasagutan mo na pala siya. Ayan o, 1.898 gram per cc divided by 1 gram per cc. Ang sagot ay 1.898 at ni-round off lang siya, naging 1.9 for single decimal place. Ayun na ang bulk specific gravity. So, ang pinakamahirap lang na part ng problem na to ay etong kahulugan nung sinabing capacity ng lalagyanan at saka yung pumuno. Pero class, kung sakaling may binanggit pa sa kwento na may magsisiangatan na bubbles, may tanong ako, class. Tingnan ko kung magno-notify rito kung may sasagot dun sa in-call messages. Paano kung ganun ang nangyari? Na may umangat na mga bubbles. And then, ganyan ang nangyari additional water to fill. May tanong ako. Ito kasi, class, understandable na the difference of the two volumes will be the total volume ng soil. Kasi, may statement na to determine the moist density. So meaning, yung available to given, mentioned, ay gagamitin na sa ratio ng total mass at saka ng total volume. Okay? Para na yun sa computation ng moist density. Kasi nga, nandun sa hint. What if kung kinuwento lang, wala yung statement na yun na to determine the moist density, tapos kinailangan ng 382 cubic centimeters ng water para pumuno dun sa container na yun. Ano na yung magiging 118 cubic centimeters? Class, alam mo ba na ayan ay magiging kung sakaling may bubbles na magsisiangatan dyan sa container na yan, ayan ay combined solids and volume ng water lamang. Ay bakit? Siyempre, yung hangin na laman ng lupa na ito ay napasukan ng tubig. Di ba may moisture content naman talaga yon? Hindi naman sinabi sa problem na saturated etong lupa na to. Kung saturated yun, magkakataon na kahit wala yung salitang to determine the moist density, automatic yung 118 cubic centimeters total volume na yun. Paano kung ito nga initial given, hindi ini-imply ng data na ito na saturated siya. Edi i-assume mo yan na partially saturated. Edi kung wala yung salitang to determine the moist density, at tapos may umangat nga ng mga bubbles, yung 118 cubic centimeters mo is the combined solids volume and the volume of water. Hindi na tama ang pag-proceed sa ganitong solution. Dapat class may additional info pa para masagot natin ang ibang mga properties. Pero gamit ang volume parameter technique, mapapadali ang pagsagot mo. Volume parameter technique, mapapadali ang pagsagot mo kung gusto mong hanapin ang total volume kasi meron kang solids and volume ng water amount. Solids and volume of water amount. What is the volume parameter for solids? 1. What is the volume parameter assigned for water? SE or WGS. Ganon ang mangyayari. Okay? Meron ba tayong remaining time para simulan yung susunod na problem? Practical relationships. Office relationship, practical problems. Ginagamit ito pang construction. Ginagamit sa construction. Ikwento muna natin ito. Tapusin natin ang problem by summarizing the story.
Meron daw 4 metrong taas ng embankment. At ang karaniwang itsura ng embankment class ay trapezoid na paganito. Natutunan mo nga yan sa route surveying or baka sa highway and railroad engineering ninyo. Ayan no, 4 metro ang taas. At ang top width ay 2 metro. Paano mo nalaman na ganyan ang itsura ng embankment? Malamang, sa route mo nga, ganito yung excavation ng itsura eh. Ganito naman ang fill or embankment. So, tinatawag natin itong, para sa given and illustration, ito ang fill or embankment. Ganyan ang cross-section ng fill or embankment. Then, ang side slope daw, ano ang default meaning ng side slope? Ito ba ay vertical horizontal or horizontal vertical? Class, kapag hindi nilagyan ng letra, ito ang default na interpretation ng side slope. Minsan sa hydraulics ninyo, kapag nasa weir ka or open channel, binibigyan ka ng letra-letra. So kaya hindi ka maguguluhan kung may mga letra-letra na binanggit kung ano yung direction na yun. Eto, dahil walang nakalagay, HB, tapos nag-comment ka, anong problema mo? Ang sinabi naman ni 1:1. Kaya nga, paano kung baguhin yan? Alam ba, 1:2. Unahin muna yung horizontal bago yung vertical. Kung 1:2 yan, 1 horizontal, 2 vertical. 1:1 kasi to, hindi alintana yung pagbanggit ng side slope. Di bale, yung exam mo baka ganunin. And, ang requirement, property sa embankment, requirement. Ibig sabihin ng ilalagay, gamma dry, 18 kilonewtons per cubic meter. Ano yan? Pipisunin, iko-compact yung lupa hanggang sa ma-reach itong dry unit weight na 18 kilonewtons per cubic meter. Kailangan daw i-track. Plus gusto ko ng magandang drawing ng track para masaya. Dump track. Ito ano bang maganda rito? Ganyan. Gusto ko ng magandang drawing ng track. Ito na lang. Pero pwede mo naman niyang i-drawing lang ng pangit. Pangit talaga. Ha? Bush. Ay, hindi pala ako naka-transparent. Kasi may bayad. So, ito daw, yung lupa na manggagaling or yung ilalagay dyan sa backfill, ayan ilalagay or isasakay sa truck pag pumunta na dyan. Okay, ayun sabi clay has to be trucked to the site from a barrow pit. Ibig sabihin yung lupa na nanggaling or na ilagay dyan sa truck ay nanggaling pa sa barrow pit. Yung kukuha na ng barrow. Di ba yung panglagay natin sa embankment, yung tawag natin sa soil is barrow? Yung hukay na pinanggalingan ay barrow pit. The bulk unit weight of the soil in the barrow is gamma equal to 17 kilonewtons per cubic meter.
and its natural moisture content W equal to 5%. Meron dito ang property na hindi ko pa napapakilala sa iyo. And this will be formula number 25, I think, our 25th formula. 25th formula. The swell factor. Pero itong swell factor, kanino yan dapat ilagay? Para yan sa lupa na nasa track. 1.2 daw. Or pwede rin i-express in terms ng percentage free swell, 20%. Sige. The specific gravity of solids ng lupa na nasa barrow pit ay 2.7 na malamang ay hindi na magiging specific gravity ng solids nung ilalagay sa truck at ilalagay dito sa embankment. At biglang nagtanong, ano daw ang volume ng clay from the barrow pit to be transported per meter length of the embankment. Plus, ito pala daw ang consideration ng length ng embankment natin. Ito. 1 meter haba. 1 meter haba ng embankment or ng highway na paglalagyan netong, yung ilalagay sa ibabaw netong. Pero nakikitiran ako sa 2 meters. Dapat yan mga 3.5 or 4 na metro. Pero yan mo na, yun ang sinabi sa problem. 2 metro lang ang width. So ngayon, gano'ng karami yung ano. Bago mag-end itong morning session natin, isusulat ko na muna ang formula na nabanggit dito na property na hindi pa na-discuss kanina. Kasi ginagamit ito sa estimates. Itong formula number 25 na ba? Anong formula? Formula number, basic properties, 25 nga. Itong tinatawag natin na swell factor, denoted as SF. Ayan ay equal sa volume of the excavated material divided by the volume of in situ material. Class yan ay, tinan mo to, naging greater than 1 siya kasi yung lupa na nanggaling sa hukay ay mas lumobo or mas naging buhaghag. To the point na kapag binalik mo siya sa butas, hindi niya kompletong mapupunan or shall I say, sobra ang magiging bulk or volume ng lupa mo kapag binalik mo sa butas. Siguro nung kabataan mo, naranasan mo yan nung naguhukay ka. Na, yun, pinapagalit na ka ng magulang mo kapag naguhukay ka kasi may pamahiin daw na baka may nililibing ka or what. And ang mangyayari nga, mas lumobo nung tinabon mo yung lupa, mas bulky or anlaki ng bulge dun sa surface. Kailangan mo pang i-compact. At yung pag-compact mo naman, sa sobrang lakas, may paglubog na naganap at kinulang na yung lupa. Iba, hindi na yun, swell factor less than na yun. Hindi na nga siya swollen factor Ano na siya? Shrunk na siya. Parang shrunk factor siya kung sakaling pipitin mo siya or pipipiin mo siya. Ang pinag-uusapan lang dito ay yung bulk ng volume makinumpara doon sa barrow pit na nanggaling dito na mas lobo kumpara nga dyan sa soil. And yung nakalobo na lupa rin or buhaghag, ililipat mo yan dito sa fill or embankment na dapat ma-attain itong dry unit weight na ito. So, dito na lang muna natin tapusin ang morning session. Sir? Sir? Ay, hindi ko kayo marinig. Ba't kaya? Nagsasalita ba si Sir? Sir, mag-break lang muna kami, sir.
Maglilib muna ako.